Pag wala pong asawa niya, ako po nag-uugas. Mm-mm. Nagpapalit po. Mm-mm. Kasi di ko po alam yung mga anak na ano po ng anak po niya. Ang gusto ko lang po na tawagan ko po yung mga anak po niyang una. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at scouting tayo. Scouting na naman tayo sa araw na to at nandito tayo sa Barangay Tungdol. Ngayon nga may mga scout din tayo dito at may mga vlogs, no? At ito ay inilapit din sa atin. Pero titingnan ko pa ang sitwasyon kasi nga ito ay may karamdaman daw po, no? Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami sa inilapit na to sa atin para malaman natin kung ano ang sitwasyon, ano? And let's go. Isa lang akong tricycle driver, pangarap ko'y pag-asa'y maihatid. Kahit ako'y kapos sa buhay, may puso pa ring handang. Ito po. Ano pa pangalan ni ate? Mayla po. Mayla Liwanag po. Liwanag. Maliwanag nga ate. Ilan taon na po si ate? 28 po. 28 years old. May asawa? Mayroon po. Ilan po ang anak? Tatlo po. Okay. So inilapit po itong bahay na to ate kasi may nakatira daw dito na senior citizen ba? Opo. Ilan taon ba si kuya ba o nanay? Kuya po. Kuya. Ilan taon po siya? 75 na po. 75 years old. May asawa po siya. Mayroon po. Asan po yung kanyang asawa? Sa Maynila po, sa Bulacan. Nagatrabaho po siya. Nagtatrabaho. Opo. So, kaano-ano nyo po itong nilapit na to sa akin? Pinsan po. Pinsan mo? Ng asawa ko po. Pinsan ng asawa mo. Opo. So, ilan taon na yung asawa mo ate? 28 po. 28 years old. Opo. So, ikaw uli, ilan taon? 28 po. 28 din. So, 70... Ilan taon si tatay? 75 po. 75, tapos 28, magpinsan. Opo. Ano nangyari ate? Yung ano lang po, ang una po dyan, ako po nag-aalaga kasi wala po yung biyanan ko. Mm-mm. Kasi kailangan daw po niya magtrabaho. Sige lang ate, go lang. Pag wala pong asawa niya, ako po nag-uugas. Mm-mm. Nagpapalit po. Mm-mm. Kasi di ko po alam yung mga anak na ano po ng anak po niya. Ang gusto ko lang po na tawagan ko po yung mga anak po niyang una. Mm-mm. Kasi gusto ko namin na magkahingi po ng tulong sa sila po. Mm-mm. Kumbaga, gusto nyong manawagan dun sa anak ni tatay sa una Opo. para makahingi kayo ng tulong. Opo. So, ibig sabihin, itong si tatay may pamilya sa una. Opo, mayroon po. So, sinasabi ninyo, biyenan nyo. Sino si biyenan nyo? Yung babae po. Asawa ngayon ni tatay. Opo. So mayroong kwento. Itong si tatay, mayroong asawa or pamilya sa una. Mayroon po. Ngayon, ano ang nangyari at medyo sa pamilya sa una si tatay? Hindi ko lang po alam kasi nung dating na dumating po ako, nandito po na po yan. Okay. So ngayon, ang iyong biyenan na ina ng asawa mo, tama? Opo. Yun ngayon ang asawa ni tatay. Opo. So sila nanay, na biyenan mo at itong si tatay na nilapit din sa akin ay may anak po. Wala. Opo, mayroon po. Meron din. Ilan po yung naging anak nila? Isa lang po ngayon, yung asawa ko lang pong pangalang anak po niya. Yung asawa mo, yun ang anak nila. Opo. Parang sa ng anak po ni Nipa. Mm-mm. May anak po sa anak sa Una? una po. Mm-mm. Tapos
Hindi ko po alam. Hindi, kasi nandito na, wala pa po ako dito. Nung nandito na. Opo. Nung dumating ka, nandito na si tatay. Opo, nandito na po. Okay. So, paiksi natin ang kwento. Itong si tatay, tsaka yung iyong biyena na babae, merong anak, ang anak yung iyong asawa. Opo. So, hindi sila magpinsan. Kumbaga, magtatay sila. Opo. Ayun. Kapatid po sa tatay. Sa unang anak po, tapos yung asawa ko. So, ibig sabihin, ang nananawagan ka doon sa kapatid sa tatay ng asawa mo Opo. na sana ay makatulong sila. Opo. So, pagkakaalam mo, ate, ilan ang anak ni tatay doon sa una? Hindi ko po alam Okay. kung ilan pong anak niyo dito. Okay. So, ngayon, itong si tatay ay meron karamdaman. Tama? Meron po. Ano yung karamdaman ni tatay? Na hindi na po siya nakakita. Mm-mm. Yung catheter po niya. Katitir. Opo. Ilang buwan nang nagkakatitir si tatay? 13 years na po. Ay, aba, matagal-tagal na. So, itong si nanay, na asawa ngayon ni tatay, ay nasa Maynila at nagtatrabaho. Tama? Opo. So, yun nga, 13 years na ka muna nagkakatitir itong si tatay. Ano ang karamdaman ni tatay? Sa pagkakaalam mo, ate, anong sakit ni tatay? Yung ano po. Yung mata po. Mata. Tsaka yun nga, sa pagkakatitir niya kasi, Opo. so gusto kong malaman kasi, ate, kung ano yung karamdaman ni tatay at si tatay ba nakakapagsalita pa? Opo. Okay. So, nasaan si tatay, ate? Baka pwede na makausap ko. So, itong bahay na to, ate, ay sa inyo? Okay. Oh. Mga kalingap, mga kaibigan, ito po si tatay. Tay! Ano pong pangalan? Si Ha? Jose Cano. Jose Cano. May katitir nga, mga kalingap, mga kababayan. Ilan taon po si tatay? 76 na. 76 na. Ilan po ang anak ninyo, tatay? Tulo sa una, Okay. puro lalaki. 3 sa una, lahat lalaki. Oo, amo. Nasaan po sila, tatay? Yung isa, nasa Benguet. Okay. Yung isa, hindi ko alam. Okay. Yung bunso namin, nasa Longopo. Ay, malalayo. Malalayo. So, ikaw po, tatay, saan no ang probinsya mo? Pampanga. Ay, Pampanginyo ka. Mechanic. Mikeni, Saguli. So, Oh. So, nagkapamilya ka, tatay, sa lugar na Pampanga or ibang lugar? nakilala ko ang asawa ko ito. Ito yung uli. Pareho kaming kwan. Nagtatrabaho ako sa kumpanya. Para luto ng mga kwan, ng mga kwan sa engineer. Ngayon, yung kwan, katulong man yung asawa ko. Ngayon, Yun nga sa Binyan Laguna. nasa Binyan, Laguna. Oo, amo, nung una, Yun, yung napangasawa mo na nasa Binyan, taga Binyan, Laguna, yun yung ina ng una mong mga anak. Okay. amo. Mga kwan yun, ang kwan ko ba, edad ko, mga 45, 47. Okay. Nabuntisan ko, Mm-mm. kasi, pag umalis ang amo niya, meron man business sa Manila. Mm-mm. Alam mo na, kwan ako. Pag umalis yung amo ng itong napangasawa mo sa una, tinatrabaho mo rin siya. Okay. Nabuntis. Nabuntis, kaya ayun, Sabi ko, nakabuo. sa isip ko, matanda na rin. Mm-mm. Kaya nga, baka kako, lalaki ang mga anak ko. Mm-mm. Baka babae itong uli. Mm-mm. Kaya nasundan pa. Kaya nga ito na yung uli, ito nga ang asawa niya. Mm-mm. Si Jobito. Jobito ang pangalan. Yung 28. So, ibig sabihin, tatay, tika lang, tatay, no? Kasi medyo hindi ako nakakaano sa kwento, tatay, no?
yung asawa mo na o na pangasawa mo or naging nanay ng tatlo mong anak na taga Binyan, nagkahiwalay kayo o hindi? Nung kwan, sa Lunggo po ako nagtatrabaho noon. Ngayon, meron nakapagsabi, pumapasok man pala siya sa bar. Pag naka-duty ako sa kwan, sa Olonga po, hindi ko alam, pumapasok man. Meron nakapagsabi sa akin, ang asawa mo, sabi niya, nakita ko sa ganon-ganon. Hindi, pinuntahan ko, nakita ko nga. Nag-usap kami sa pinagtarabang ko. Tapos sabi ko, iwalay na kita. Pero may anak na kayo? Oo. Yun na, yung tatlo? Oo, yung 7 years old, yung panganay ko. Sunod-sunod kasi yung buso ko, kuwan pa lang bata pa. Sabi ko, yung aking gamit, kako, kukunin ko. Yun sa'yo. O, nagkargila ako ng jeep sa amin, kinuha ko ang gamit ko. Inuwi ko sa Kwan, sa Pampanga. Okay. So nung nagkahiwalay kayo, nung una mong asawa, tatay, yung tatlong yung anak, kanino naiwan? Sa lola ko, ay sa nanay ko. Sa nanay mo. Magkakasama silang tatlo. Yung isa, inagad. Hiningi. Iningi ng tugang niya. Ng kapatid niya, ng asawa mo. Yung asawa mo nga, yung nanay nila. Okay. Siya daw ang magpapaaral. Okay. Binigay ko yung birth certificate niya na makapag-aral siya ng high school, ganyan, na elementary. Hindi, binigay ko. Buhat nung umalis ako sa Olonga po, hindi ko na nabalitaan. Ngayon, meron nagpasok sa akin, nagpabagyo nga ako. Ngayon, nung nagpabagyo ako, matagal na yun Ngayon, nung nagpabagyo ako, sabi niya, ang sweldo ko noon, buwanan. Sabi niya, lumipat ka sa kwan, sabi niya, sa pagkuhan ng bus dyan sa malaking turay, mahabang turay sa kwan. Tapos sabi niya, meron nga silang kwan doon na kampo niya. Sabi niya, doon ka na lumipat. Sabi niya, may time ka doon, oras mo, sabi. Hindi yung dinay ka sa Bagyo, fix lang ang sweldo mo. Okay. Buwanan ka. So, doon, sabi niya, meron kang overtime. Sabi niya, meron kang 3 oras na overtime, 8 oras ang kwan mo. Di, sumigi ako. Nakilala ko nga yung nanay ni Kwan, yun na ngayon yung asawa mo sa ngayon. So sa madaling salita, tatay, magmula nang umalis ka doon sa inyo, sa Olongapo, ay hindi na kayo nagkaroon ng pag-uusap ng iyong mga anak na tatlo? Hindi na. Kasi yung pangalan ko, inimbitahan pa ako sa Benguet. Sabi niya, magbakasyon ka din Sabi niya, akong baga. O di, pupunta ako sa Benguet. O sabatin mo na lang ako dun sa Bagyo kako na kuhan. Alam ko kasi galing akong Bagyo. O di, sinabat ako. Di, magkahilan kami. Nagkita din kayo ng panganay mo. So yung sa dalawa, wala na? Wala na. Okay. Nung ipapasok kitang trabaho, sabi niya, meron akong kababayan kumpare niya, mag-isa kaming barangay. Sabi niya, maggugas ka ng karot, sabi niya.
Kasi siya, may pwesto siya na kasi ang mga nagbabakal ng mga nagbabakal eh. Iba-ibang lugar eh. Oh, namimili. Namimili. Mm. Tapos ugas-ugas ako ng karot. Tapos, siyempre, limpihan mo. Mm. Tapos meron man taga kuwan. So ibig sabihin pala tatay, kumbaga laking probinsya ka ng Pampanga. Amo. So alam mo ang kalakaran doon at trabaho. Oh, So yun nga, na-invite ka ng panganay mo magbakasyon sa Benguet. magbakasyon sa Benguet. So nung nagbakasyon ka sa Benguet, Sabi ko, umalis ka rin doon or isang taon lang ako nag-isang taon ka rin doon sa Benguet. Oh. So pagkalipas ng isang taon, saan ka naman tatay? Umuwi na ako. Nang Dili, sa Bicol. ay umuwi ka na ng Bicol. Oo. So itong napangasawa mo na Bicola, ano to, taga rito talaga si nanay? Ito, ito Taga ba? rito. So sinama mo naman siya doon sa Benguet? Ay, hindi. Hindi. Kabilang duwan dito noon. Okay. So ngayon, sa madaling salita, nagkaanak kayo ng isa nito ni nanay Ito nga na Bicolana. asawa niya nga ito. Ito ngayon ang sinasabi, pinapakilala ni ate na iyong asawa. Okay. So, biyenan mo si tatay. Okay. So, nandito ako tatay kasi nga inilapit din po kayo sa akin na ayun nga ay nangangailangan daw po kayo ng tulong. So, ngayon po tatay, nakita ko po ang sitwasyon ninyo, nakakatiter at yun nga sabi ni ate ay hindi din po kayo nakakakita. Tama po ba? Hindi ko nga makita ang mukha mo. Okay. Hindi ko, kasi nakikita ko lang ang liwanag. Ay, ganon. Oo. Kaya hindi naman ako lakaw-lakaw. Makalakad-lakad. Oo, di nilang ako nakuhan. Parang kapot na ako. Hawak-hawak lang. Hawak-hawak lang. So, yun nga tatay, ano po ang iyong karamdaman sa ngayon? Ay, blood ako. High blood, Oo. Nung nagbabawag ako ng urig, nagpapakain ng baboy. oo. Ba, nabawa, nagbubumba ako para limpihan ko ng kwan. Para linisan. Oo, minsan. Nakaramdam ako ng sakit ka. Para akong matutumba. Di makita ko sa amin. Sa bahay. Oo. Di, umiga ako. Na yun pala, yun na-stroke ako. Nung nabalitaan sa Pampanga, sabi, ginawa ako ng mga kapatid ko. Nagpakuwan pa nga, kaya nakalakad ako eh. Pa-therapy ako. So ibig sabihin, nung na-stroke ka tatay, inuwi ka doon sa Pampanga. Oo, kinuha ako ng mga tibang ko. Ng mga kapatid, okay. Kasi kami, dami namin magkakapatid. 16 kami. Ay ba, ang dami. Ako ang panganay. Ay grabe, no? No. Kasi pag ang tatay ko. Oo. So, yun nga tatay, kasi nakakatitir po kayo sa ngayon. Ilan taon na po kayo nakakatitir tatay? At ano yung naging sani, bakit kayo nakakatitir? Yung ang kwan, nung na-stroke ako, Nung na-stroke ka? hindi na ako makahi. Okay. Dinala akong bagat sa kwan. Sabi ko, nilagyan pa nga ako ng sa pisot ko para hindi. Nung pagdating namin sa Pampanga, hindi man nadumog. Hindi nabasa. Hindi nabasa. Ngayon, pumunta, sabi ng asawa ko, kasama pa. Kami ang tulo, kasama yung anak ko din eh. Kuwan pa lang noon, 14 anyos pa lang. Bata pa. Bata pa. Kasi na-stroke ako nung 19 yun. So matagal-tagal na tatay. Oo, 13 years na. Ay, grabe, tagal na palang. Magmula nung tatay, nung na-stroke kayo, ay naikatitir na kayo or nagkakatitir na? Ay, hindi ako makahi eh. Grabe, no? Yung, nung
nagpapatingin ako sa Dunson, sabi niya, kailangan umiba ang kulay mo, sabi niya ng mga nurse. Sabi ko, baka yung sa kwan lang, paras na pa-laboratory ka, sabi niya, takbang ka. Sabi ng doktor, sabi niya, pakwang ka. Ano ba yung patingin ka sa kwan? Hindi pumunta akong Sorsogon, dalawa kami. Private pa na yung kwan, yung pinuntahan namin. Kapakapan ng doktor. Oh, sabi niya, kala niya siguro may butas ako. Sabi niya, saan pinapahaging catheter mo? Sabi ko, sa pisyo. Masakit yun, sabi niya. Kuwan na ako, sir, kako sa doktor. Meron naman pampadulas na nilalagyan. Kaya kumbaga sa kuwan, sanay na. Oh. Ibig sabihin, nung una tatay, ang catheter, doon dumadaan talaga. Doon dumadaan ang Okay, ilong ko. okay. So ngayon, binago. Hindi naman. So dyan pa rin. Diyan pa rin. Okay. So yun nga tatay, kasi siyempre gastusin yan, yun sabi ko nga, ako naman ay sinabihan ko nga sa naglapit sa inyo sa akin, ano yung pwede kong itulong. Ang sabi sa akin ay tingnan ko daw yung sitwasyon ninyo. So ako po tatay, sa totoo wala naman akong kwarta, isa rin po akong mahirap, oo, nagbablog ako, pero wala naman po akong totally sinasahod sa YouTube ng buwan-buwan. Meron man tatay 5,000, pinakamalaki 6,000, pero yun po ay sa loob ng 2 buwan. Kaya ang tanong ko sa inyo tatay sa ngayon, ano po ang pwedeng itulong ko sa inyo sa sitwasyon ninyo sa ngayon? Basta meron lang catheter Catheter. dito. Mm. Kasi nung bumabakal ako nung nakakita pa. Bumibili ka ng catheter. One set kay Aquino, one set, 175 noon. Oh, May grabe. kasama na yung kwan, 5 piraso yun. 5 pirasong catheter na. Hindi, Bag. bag ito, nalagyan ng catheter, pandulas, lab, tapos yung aranggilya. So, Kumbaga 5 paris. 5 pare, Oh, 175 pesos. Ito naman catheter ko, minsan, umabot man 14 days, 12 days. Kung may pera, kung nagpapadala nga yung miss ko, siyempre, hanggang na yun, wala pa kaming senior. Sa Bukay, nagsahod na nga. Sa Dunsol, Linda, Ang Dunsol ay wala pa. wala pa. So, sige po tatay, magdasal po tayo na may makapanood sa inyong sitwasyon, kasi ito po ay mapapanood sa YouTube. Kung Ano po ang panawagan ninyo tatay sakasakali sa iyong mga anak kung sakasakali mapanood po nila ito? sa mga sa mga kapatid ko, at Okay. saka sa mga kapatid ko, para masabihan ng anak ko. Sige po tatay, manawagan po kayo sa mga kamag-anakan mo lahat. Sige po. Makaabot yan sa Pampanga. Yes po tatay, kasi ito po ay all over the world. Sa buong Pilipinas, buong mundo, mapapanood po ito tatay. Nananawagan po ako sa mga kapatid ko, mga anak ko, na magbisita man din ako'y bulag na. Tapos kung mga mamasyal man din para makita nyo
mga ano yung mga sinasabi ko, totoo naman, hindi yung So, tatay, ano po ang pangalan pala tatay? ni Mo, uli. Jose Tatay Jose. Cano. Kano, baka po pwede tatay Jose mabanggit mo or makabanggit ka ng ilan sa mga naalala mong mga kapatid or anak tatay. Sige, go. Si Juan, si Minerva, si Esperanza, si Ismael, si Alan, si Crescendo, Sa mga anak mo tatay. si Juan, si bansag nila, Negro, si Joseph, si Lester, Mm-mm. Puro apelyido nila tatay ay Cano. Kano. Cano. Kano. So, yun po no, sa mga kamag-anakan po ni tatay Jose Cano. Kano. Siya po ay nananawagan na ngayon nga ay nandito po siya sa barangay Tungdol, bayan ng Dunsol, na siyudad ng Sorsogon. Ito po ay nasa Bicol. Ang inyong kapatid, inyong tatay at mga kamag-anak po at kamag-anakan po, no? So, sige po tatay Jose. Salamat po. Sa ngayon po tatay ay ako po ay wala munang may bibigay sa inyo, no? Kasi hindi ko po inaakala or naiisip na ganito po yung sitwasyon ninyo. Basta ang sabi po sa akin ay tingnan ko, no? Pero sabi ko nga kung ano yung magpapaabot ng tulong po sa inyo tatay, kasi ang kahilingan ninyo ay catheter, no? Ay wag po kayo mag-alala at iaabot or ihahatid ko po yan dito sa inyo tatay, ano? So yun po no, mga kalingap, mga kaibigan, sa mga nagiging kaagapay, katuwang natin sa paglingap dito sa Dunsol. Sana naman po no, sa kahilingan ni Tatay Jose na catheter. So kakausapin ko pong muli ang kanyang manugang. Ate, sa ngayon po ate, nasa scouting po ako. Totally wala akong dala na kahit anuman. Ito kasi accidental, no? Opo. So nailapit naman to sa akin noon, pero di ko akalain na mailalapit pa rin sa akin, kasi nga sa totoo naman ate, sa maintenance ng mga ganitong sitwasyon ay wala po kami, no? Meron po ako pa 5 kilong bigas, 2 kilong bigas. Ako naman po, sabi ko nga hindi ako nangangako, no? Opo. Pero tanungin kita ate, para sa iyo, ano yung pinaka-importanting tulong na pwede kay tatay o sabihanan mo? Catheter lang po. Ano? Yun lang po. So catheter. Opo. So itong catheter na to, tatay or ate, ilang araw ni tatay ginagamit yan? Depende. Depende po sa ilan days, 14, 12, o Kasi 11 days po. Kung minsan, pinababayaan ko lang. Kasi, lalo na yun, hindi naman ako pumupunta na sa ospital. Ang manugang ko, siya nang nagkakabit. Noon, Ako na po ang nagapalit sa catheter ning manuga, ning ano ko po, biyanan ko po. Kasi hindi na po siya nakakita na pumunta ng ospital. So ibig sabihin ate, sa'yo na inaasa ng biyanan mo ang lahat. Opo. Ay grabe no. Opo, ako na po. Nagsasakripisyo ka ate para sa biyanan mo. Opo. kasi noon, meron na pupunta din na midwife. Midwife. Opo. Ako po ang tinuruan po niya para hindi na po siya pumunta ng ospital. So tinuruan ka ng midwife kung papaanong magpalit. Opo. So papaano si tatay pag, kasi siyempre ang tawag niyan ay hindi na nakakita, ang pagpapaligo niya siyempre, di ba? Ay, di na ako Hindi nga po siya naliligo ka. nagkuhan na. Kasi ayaw po. Ganon. Opo. Naglabar-labar na. Hilamos na lang. Ay, labos na lang. So ano uli pangalan ni ate? May laliwanag po. So Ate Myla, salamat kasi nandiyan ka para sa iyong biyanan. Opo. Unang-una lalaki na nagsasakripisyo para matulungan dahil sa kanyang sitwasyon, ano?
So, uli, ako po hindi nangangako kung ano yung makakarating kay tatay at siyempre sa inyo na rin Opo. na tulong na manggagaling sa mga nagiging kaagapay katuwang dito sa paglingap sa Dulsol ay ihatid ko po yan sa inyo, no? Sa ngayon po ate, tatay, pagpasensyahan po muna ninyo, no? Kasi ito ay accidental nga na nailapit kayo sa akin. So mayroon kaming pinuntahan dito, kaya ako ay wala muna pansamantala may abot sa inyo, no? Pero ganun pa man tatay, sa mga susunod na araw ay babalik ako dito, no? Kahit bigas man lang siguro ate, makapaghatid ako kung wala akong pambili ng katitir na yan. So, ang katitir ate, sa palagay mo, may alam ka na ba sa presyo sa ngayon? Mga ano lang po, nag-online lang po ako. Sa online. Opo. Mahal kasi ang pablete. Ay, ganun tatay. Ang pamasahe po pala, 300 300 na. na po. Dati, Ay, ganun. lang. Opo. Manggagaling dito to, Dunsol po. Dunsol, 300. Opo. Ay, grabe, no? Ang layo nga dito ate. Kaya ang ginagawa ko po, sa online na lang po. So, sa online ate, magkano ang pag-ano? ang isang balot po ni 300 plus. 300 plus, 5 pesos po yato. 5 pieces na. Opo, 5 Kumbaga, pesos po. yung 5 pieces na yun is ano na yun, kumbaga Paris na yun. Kumbaga isang Isang bag lang po na 5 piraso po. 5 piraso na ang Opo. laman. So yung 5 piraso na laman nun ate, ilang araw or ilang buwan ni tatay nagagamit? Mahigit na pong isang buwan po. Mahigit isang buwan. Opo. Sige. Pag ano ate, hayaan mo pag ano, anuhan mo ko ng messenger sana para kung ano, magpapa-order ako sa iyo at papasyalan ko kayo para maiabot kung ano yung pwedeng ano no, kung maalimbawa makakapag-order na kayo at ano, ipapaano ko na lang sa inyo yung bayad and then update ko na lang kayo ate, no? So sa online nasa magkano uli? Na 300 plus po. 300 plus. So yung 300 plus kung tutuusin ay isang buwan, Opo. kasi nga yung sabi ninyo yung isang piraso nito ay umaabot na ng 14 days ganun or mga ilang araw. Opo. So sige lang ate, ganun na lang gagawin natin, pakatulong man lang ng konti, no? Opo. So muli ate Myla and tatay Jose, ako po muna yung magpapaalam at lagi po magdasal, no? Huwag po makakalimot sa pagdarasal. So uli, babalikan ko po kayo, ha? Okay? Thank you po. Welcome po. So yun mga kalingap, mga kababayan, ano, nakuha natin ang kwento. Yung isa sa ating bagong scout, ano, na yun nga may karamdaman. Na isa sa kahilingan niya ay yung katitir. Kaya sana mga kalingap, mga kaibigan, sa mga nagiging kaagapay katuwang natin sa paglingap dito sa Dunsol, ano, ako po ay nananawagan sa inyo. Katitir po para kay Tatay Jose. Yun lang po ang kanyang kahilingan, ano. So nakunan ko po ng ano sila na yung 5 pieces ay nasa 300 plus. Sabihin na natin na 400 every month, no? Or siguro 2 buwan, depende kasi yun nga ang kwento ay yung isang piraso ay umaabot ng 14 days ba, no? Kaya sa mga dito sa aking premier, no, maraming salamat po sa inyong panonood sa mga bagong scout, mga vlogs natin dito sa Dunsol. Ako po ay nananawagan muli para kay Tatay Jose. Kaya muli sa mga nagiging kaagapay katuwang natin sa paglingap dito sa Dunsol, Ate Dirolan, Ma'am Gina, Miss Anig, Miss Carol Baya, Kuya Walter, at siyempre Ma'am Bertos Woman, Ma'am Jenny Stordeban, Ate Inday PB, at sa lahat, no? Maraming salamat and God bless sa lahat. Bye-bye. Ingat tayo parati.